Hello, kamusta po kayo mga chief? Magandang gabi po sa inyo at nandito na naman po ang inyong lingkod para magbahaging muli ng video dito sa ating channel. At itong ating ibabahaging video ay bali dalawang klaseng video na naman itong ating nakalap. At ang isa rito ay tungkol pa rin po kay Senator Alan Cayetano bilang Senate President na hanggang ngayon ay nariyan pa siya kasi sabi nga niya base sa Constitution ay talagang hindi siya pwedeng basta na lang bababa kasi nga yung kabilang grupo na sinasabi nga niya na peaking Senate President dahil hindi ito na-elect at yun nga kulang sila ng isa. Sabi nga niya kung may isa daw na madagdag sa kanila ay baka sakaling tuluyan na siyang bumaba kasi gusto na rin niya daw bumaba pero sinusunod daw niya ang Constitution ayon dito kay Senate President Alan Cayetano. So hindi natin kung paano nga ba nangyari yung ganito na bakit nagkaroon ng dalawang Senate President ang Senado. So pakinggan natin dito yung yung paliwanag ni Alan Cayetano kasi para mas malinawan kayo sa kanyang sinasabi rito. Alam namin, napapalitan nyo kami sa committee, pero hindi nyo mapapalitan ng President kung hindi 13. So, eto lang pakiusap ko sa Malacanang. Kumuha kayo ng isa pang senador para sa special session, bumaba na ako bilang Senate President para wala na tayong problema pare-pareho, pero para masunod yung konstitusyon. Kung pwede lang, Senator Amy, na bumaba ako today, Chairman, Senator Robin, gusto ko nang bumaba today as Senate President. Ang problema, I have a duty to the Filipino people and to the Philippine Constitution. Ang nakalagay, until your successor is elected. Hindi pa tayo nag-elect ng successor. So, OSAA, Secretariat, lahat ng empleyado, I'm sorry to put this on you. Not at the penalty of dismissal or cases. Hindi po ako ganun magtrabaho. Konsensya nyo. Alam nyo ang batas. Sino ang susundin nyo? Yung peke na acting Senate President o yung sinasabi ng ating konstitusyon na Senate President? So Malacanang, yun lang advice ko sa inyo. Hintayin nyo na maka-13, tawagin nyo yung special session. Pwede siguro tayo magpahiram ng isa para maka-13 na sila. Pakinggan natin yung sinabi ni Senate President Alan Cayetano kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya bumababa dahil kaya nga niya sinasabing peaking Senate President itong si Sherwin Gatchalian kasi hindi elected dahil sa Constitution daw ay kailangan ma-elect siya. So isa pang video ang ating ibabahagi rito at ito naman ay isang speech ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung saan ay nagbigay siya ng parang scholarship yata ito sa mga barangay na parang yung base sa kanyang paliwanag ay yung mga halos patapos na at gagraduate na hindi basta makagraduate kasi kinakapos at kulang sa mga pambayad o pinansyal at yun kaya siya gumawa ng ganitong mga scholarship at medyo kung ating isipin to pambawi ba to sana maganda sana kung talagang may mga ganyan lagi kasi syempre pabor yan para sa mga mahihirap nating kababayan lalo na't napaka magastos ngayon na magpaaral ng isang anak dahil lalo na kung college na. So itong video pakinggan natin ito isang talumpati ito, hindi ko alam kung saan ginawa ito pero panoorin natin.
Each scholar, out of 5 scholars, 100,000 ang kanilang budget. 5 kada barangay, bawat barangay, 5 ang napipiling scholar. Kayo yun. And that's why you have become the presidential scholars, because this is a fund that comes from us, from the Office of the President. We have designated it as the Socio-Civic Development Fund, Programs Fund. So, yan ang scheme natin. And ang sinabi lang namin ay mamili kayo yung mga estudyante na malapit nang magtapos. Pero baka hindi magtatapos dahil kulang sa pambayad, kailangan magtrabaho, whatever reason. Kung ano man, patulungan natin para naman makapagtapos, magkaroon na ng diploma. And that is how we, that's the way that we picked the presidential scholars. And so that is the opportunity that we have provided for every barangay. So there are about 42,000 plus barangays in the Philippines. So in the whole Philippines, gagawin namin ito sa buong Pilipinas. So sa buong Pilipinas, over 200,000, there will be over 200,000 of you presidential scholars, which is so important. And the reason na sinasabi namin na napakahalaga nito ay lagi nating iniisip, ilang beses nyo nang narinig, ang kinabukasan ng ating bansa ay ang ating kabataan. Totoong-totoo yan. And we have seen it over and over and over again all the way throughout history. Kaya napakahalaga na kayo, pagdating ng panahon, at darating ang panahon, it will be sooner than you think. Akala ninyo matagal pa ito. It will be sooner than you think when it is time for you to be the ones to run this country. Kayo ang magpapatakbo ng Pilipinas. And I'm not talking about government alone. I'm talking in all the different sectors, in private business, in education, in government, in all the sectors, kayo na ang magpapatakbo. Kaya't napaka-importante na kayo ay handa na maganda na ang training ninyo, maganda na ang pinag-aralan ninyo. At ito ay biyaya talaga ito. Ang edukasyon ay biyaya na dahil it is a treasure. It is a wealth that you will never lose ever until the day you die. Yan ang talagang pinaka-importante rito. Kaya't mapakanibangan nyo sana ang tulong na binibigay namin para kayo ay maging handa pagdating ng panahon. At alam naman natin, kapag kayo ay may magandang pinag-aralan, malaking tulong ito sa inyong pamumuhay, sa mga sarili ninyo, sa pamilya ninyo, sa komunidad ninyo, at sa ganung paraan sa buong Pilipinas. Kaya't huwag niyong kakalimutan gaano kahalaga ang edukasyon. Huwag niyong kakalimutan, kaya't mag-aral kayo ng mabuti, pagsagaan ninyo talaga. Dahil ito ay kayamanan na maibibigay namin sa inyo na hindi na makukuha sa inyo, hindi na malulusaw yan, hindi na maaagaw yan. Wala nang pwedeng magnakaw sa inyo yan. Habang buhay ninyo, araw-araw ninyo magpapasalamat na nagkaroon kayo ng magandang edukasyon. So, work hard, study hard, and magkita tayo pag may hawak na kayong diploma. Okay, thank you. Maraming salamat po. Ayun, inyo pong napanood ang dalawang video na ating ibinahagi at sana'y nagustuhan ninyo. Kung nais nyo magbigay ng inyong komento, reaction o opinion, mag-comment lang sa comment section sa mismong video na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye-bye.